Ayan, sige po. Father, we thank you in the name of Jesus for your goodness and your kindness, for your mercy, Father God, sa nabago, laging bago tuwing umaga, Ama. Maraming maraming salamat po, O Diyos. At Lord, patuloy ko pong ipinagkakatiwala sa iyo ang umagang ito na mapagpala po ang bawat isa sa amin, Lord God. Father, we thank you that you remain faithful in all your ways, Ama. Maraming maraming salamat po na sa bawat isa sa amin, patuloy ka, Panginoon, na nagiging mabuti. Ama, even we are unfaithful sa iyo, salamat po sa kabutihan mo. And Father, ngayong oras na to, Lord, we are recipient of your mercy, we are recipient of your love, we are recipient of your compassion, Father God. Glorify yourself, O Lord, in the mighty name of Jesus, and even in this hour, Father God, sanctify us and purify us, O God. Father, lift us up according to your word, Father God, sa oras na to, and according to your mercy, Ama. Father, show us the grace and mercy today. Speak to us directly, Panginoon. I-redirect mo kami, O Ma. I-rebuke mo kami, O Diyos. Patuloy mo kaming correct, Panginoon, sa araw na to. So that we may have life, Ama, na nagmumula sa iyo at nagmumula sa Espiritu, O Diyos. Father, we thank you and we adore you. In the name of the Son, Jesus Christ, I pray. Amen and amen. Maraming salamat po. Hallelujah. At tayo po'y dumako sa atin pong verses ngayong umaga. Sa Deuteronomy po tayo. So kahapon po, recall natin yung ating pinag-aralan is about the commandment ng Panginoon. Amen. Ito po yung minsan hindi nyo ba natanong, bakit kaya kailangan pa natin pag-aralan tong Deuteronomy, di ba? Na ito kasi yung history ng Israel. And it's like the picture of how we live, no? Ito po yung picture kung paano tayo sumusunod sa Panginoon, kung paano tayo nagwo-walk sa Christian life natin. So, ito yung reason kung bakit nakita natin yung promises ng Panginoon, kung paano sila dinala sa promised land, di ba po? And because of God promise, 'di ba? Napakalaking bahagi po ng isang paglalakbay natin sa pagiging Kristiyano natin kung bakit tayo nagpapatuloy dahil may pangako ang Diyos sa atin, hindi tao. Kasi maraming pangako po ang mga tao sa atin, 'di ba, na marami pong napako. But yun po yung kahalagahan kung bakit ang pangako ng Diyos ay hindi po napapako. Kaya walang dahilan para mag-aksaya tayo ng oras at panahon po sa loob ng gawaing ito. Walang dahilan na nasasayang sa atin sa pakikinig po ng salita at sa mga nakaraan, po, yung mga history ng Israel na pinag-aaralan natin ngayon. At hindi lang po ito lente, kumbaga yung magnifying glass na sinusuri natin. But ito yung remembrance sa mga lupain na punong-puno sila noon ng kaaway, 'di ba? And punong-puno sila ng mga challenges, punong-puno sila ng mga threat, 'di ba? Ng mga ano po sa Tagalog yung threat, yung pagbabanta, 'di ba po? Sa kanilang faith, sa kanilang pananampalataya. So, dito makikita natin at mauunawaan natin on how we deal with the regular basis sa walking out sa promises of God and walking out our life with Jesus. 'Di ba? Napipicture natin yung paano sila nagwo-walk noon and paano tayo nagwo-walk ngayon sa ating generation. And kaya tayo nagpapasalamat kasi na-appreciate natin, 'di ba? Na-appreciate natin yung kabutihan ng Panginoon kasi nakikita natin kung gaano kahigpit, kung gaano kahirap, kung gaano katiis, 'di ba, na ginawa at na naganap noon at nakakatakot. 'Di ba? Nakakatakot po yung mga pinagdaanan nila noon. So dito sa Book of Deuteronomy, ito yung sermon ni Moises na nagbigay sa nation of Israel ng mga prior o yung mga sinasaalang-alang nila para makapunta po doon sa land. At nire-remind niya po yung mga tao dito tungkol sa covenant o pangako ng Panginoon sa kanila kung bakit sila nakarating doon, 'di ba? Sa mga pagsubok, mga humarang sa kanila, mga labanan, 'di ba? Mga paalala ng Panginoong Diyos Ama sa kanila. Ito yung mga bagay na nire-remind niya na maging responsable sila. Amen? At na related po sa covenant
at saka sa exhorting, nag-e-exhort siya sa mga tao on how, paano nila ikikip ito. Amen? Paano nila ikikip ito at paano sila magwo-walk sa promises ng Panginoon. Amen? At kahapon, pinag-aralan natin, di ba? Tingnan nyo ha, kasama po sa kinikip natin, there is two way. Paano tayo lumalakad sa Diyos? We keep the word of God in our heart, and then it's different naman yung salitang we walk to those promises. Amen. Napakahalaga na marunong tayong i-keep yung mga pangako ng Panginoon. And kahapon, napag-aralan natin yung about sa commandment ng Panginoon. And even ngayon, there is commandment, there's God commandment sa atin. Hindi nagbabago ang Diyos. He is still the same yesterday, today, and forever. So dito sa Deuteronomy 7, dito natin pag-uusapan kung paano nag-command ang Panginoon sa kanila at pinaalala ito ni Moises sa kanila. Amen? So, basahin natin sa English. Sometimes kasi ang lalim po sa Tagalog. So, dito sa 1 hanggang 5, makikita natin dito na ito yung commandment na nag-bring sa kanila yung Panginoon ng judgment po para sa Canaanite at sa iba pang mga nation. Sabi dito, 1 to 5, hihimayin ko na po para mabilis tayong mag-ano. When the Lord your God brings you into the land you are entering to possess and drive before you may nation, the Hittites, Girgashite, Amorites, Canaanites, Pherezite, Hivites, and Jebusites, 7 nations larger and stronger than you. And when the Lord your God has delivered them over to you, and you have defeated them, then you must destroy them totally. Make no treaty with them, and show them no mercy. Amen? So nakita niyo po from dito sa 1 hanggang 3, sinasabi dito na sila ay, merong mga bansa, itong 7 bansa na to, ito pong sa Tagalog, sabi niya, pagdating ninyo sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh, at kapag nasakop na ninyo ang 7 bansang nauna sa inyo roon, Heteo, Gergeseo, Amoreo, Cananeo, Perezeo, Hevita, at Jebuseo, mga bansang mas malakas at mas makapangyarihan kaysa sa inyo. At kapag sila'y pinaubaya na ni Yahweh sa inyo, lipunin ninyo silang lahat, huwag ninyo silang kaawaan at huwag kayong gagawa ng kasunduan sa kanila. Huwag kayong papayag na mapangasawa ninyo ang mga anak, mapangasawa ng inyong mga anak ang kanilang mga anak. So, do not intermarry with them. Do not give your daughter to their son and take their daughter to your son. So dito, sinabi dito ng Panginoon na itong mga bansa na to, higit na mas malakas sa inyo. Higit na mightier, di ba? Higit na makapangyarihan sa inyo. Pero dito, sinasabi ng Panginoon na never, di ba? Huwag kayong magko-covenant sa kanila. No covenant. And no mercy, walang awa. 'Di ba? So, meaning po, hindi dito sinasabi ng Panginoon na, kayo, kailangan yung hintong pitong bansa na to. Pero, dahil higit silang mas malakas sa inyo, higit silang mas makapangyarihan sa inyo, 'di ba? Kaya huwag kayong magbibigay ng mercy sa kanila. Hindi yung way na gano'n ang pananalita po ng Panginoon. Ano po? Ito is, kaya naman po naging ganito na ang salita ng Diyos dito sa kanila kasi po, matagal na panahon na din po. 100 years na rin po ang binigay po sa mga Cananeo para po sila ay lumapit po sa Panginoon. Pero hindi po kasi sila nakikinig sa Panginoon. Kaya ito yung pinaka-justice. Ito po yung pinaka-judgment na ng Panginoon sa kanila at sa mga culture na ginagawa nila na sila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya ganun na lang po ang utos ng Panginoon na no covenant and no mercy. Hindi dahil wag natin tingnan to yung alam niyo yung character ni Lord na malupit ang Diyos. Hindi po.
Kasi justice will come. Katulad din sa atin. Kapag paulit-ulit tayong pinapaalalahanan ng Panginoon, kapag paulit-ulit niya po tayong tinuturuan at hindi tayo nakikinig, halimbawa, paulit-ulit na yung ating mga ginagawa, paulit-ulit na po tayo sa mga kasalanan natin. Amen? Kung, kung lagi tayong nadadapa sa paulit-ulit na kasalanan na ginagawa natin, don't you think na it's time na para mag-move ka sa mabuti, tama, at karapat-dapat sa harap ng Panginoon? Amen? Kasi napaka ano naman po natin, iba kasi yung sinasadya na natin yung kasalanan, iba kasi yung parang binabalahura natin. Kasi iba yung alam mo na eh, kaya nga iba ang parusa sa taong alam na ang utos ng Panginoon sa taong hindi niya alam. So napakabigat po ng parusa sa atin kung tayo po ay nagpapaulit-ulit po sa kasalanan na ginagawa natin. Kaya mahalaga po na bigyan natin ng respeto, magkaroon tayo ng banal na takot sa Diyos. Amen? Dahil God is justice. Darating po talaga ang panahon na God will come to our life and magbibigay talaga siya ng justice sa lahat ng mga ginawa natin na hindi nararapat sa Kanya. Everything na ginagawa po natin is my consequence. Kaya nga, kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. Kung nagtanim ka ng masama sa kapwa mo, aanihin mo rin po yun. Hindi pwedeng hindi mo anihin. Kahit papatawarin ka ng Panginoon, andun pa rin po na may kabayaran ang lahat ng tinanim natin. Kung tayo ay nagtanim ng masama, darating din po ang time ni Lord na maniningil po siya sa lahat ng yon sa atin. Amen? Kasi that is the rule. Yun yung pinakaano ng Panginoon. Yun yung law niya eh. Kung anong tinanim mo, siyang aanihin mo. Hindi ka naman pwedeng nagtanim ka na masama sa kapwa mo and then aani ka ng mabuti. Amen? Sabi nga ng Panginoon, hindi pwedeng magbunga ang puno ng olibo yata kung sabi niyo ng ibang prutas, 'di ba? Kaya kung nagtanim ka ng masama din yung dadating sa buhay mo. And I believe po doon. Talagang naniniwala po ako doon. Kaya napakahalaga po ng ating mga ginagawa na maging sensitibo tayo sa mga ginagawa natin. Dahil God will bring judgment. Amen? Sa ating mga buhay. And katulad dito sa sinabi po ng salita ng Panginoong Diyos, sabi niya sa verse 5, kaya nga, gibain ninyo ang kanilang mga altar, pagpuputulin ninyo ang kanilang sinasambang haligi, durugin ang mga imahen ng kanilang diyosang si Asherah, at sunugin ang kanilang diyos-diyosan. Amen? So, dahil sila ay mga pagan po, sila ay yun po talaga, yung mga culture po nila na ayaw ng Panginoon, na matagal na po sa kanilang pinatitigil at talagang gusto ng Panginoon na sila ay manampalataya sana sa Kanya. Pero dahil sa tagal ng panahon na sila po ay patuloy na sumasamba sa Diyos-Diyosan na yun, ito na yung panahon na ibibigay ng Diyos yung judgment sa kanila sa pamamagitan ng mga Israelita, na kahit na mas makapangyarihan pa sila, kahit na mas malakas pa sila, kahit na sila ay mightier pa or larger na mga nation, amen? Dito sinasabi ng Diyos, but He remind them, I am the God. I am the one who give the people in your hand. Akong magbibigay ng katagumpayan sa inyo. Akong Diyos, sabi niya, ang magbibigay, 'di ba? Ng 7 nation na 'to sa inyo. So ang kapangyarihan pala ng Diyos hindi dahil malaki yung bansa na 'yon, kasi ang Israel po talaga, kung makikita nyo, ang bansang Israel napakaliit lang nila. Actually, wala ngang maganda pag nakakita sa Israel kasi disyerto din naman siya. Dahil lang mahalaga lang siya kasi yung kamay ng Diyos po nandoon. At yung covenant, that is the promised land of God. So, kaya ganun kahalaga ang Israel. Amen? So, purihin po ang Panginoon kasi dito, pinapaunawa sa atin na hindi dahil malaking bansa sila, hindi dahil malakas sila at makapangyarihan sila, hindi sila matatalo. Amen? So, sabi nga sa bagong tipan, kung ang Diyos ay panig sa'yo, sinong against sa'yo? Kaya alam niyo po, kahit malalaking tao yung mga kalaban natin, kahit tayo mga mananampalataya, kapag ikaw ay righteous yung ginagawa mo, mabuti yung ginagawa mo, kahit sino pang manakot sa'yo,
Kahit gaano pa kalaking tao ang manakot sa'yo, God will protect you. God have divine protection sa ating mga mananampalataya. God is a faithful God na ipagtatanggol niya tayo. Kahit they're stabbing behind your back, kahit pasiraan ka nila sa maraming tao, kahit gaano pa sila kalaking tao o kalaking bansa. Sa panahon po natin ngayon, maraming mga tao na kapwa mo Kristiyano, ni-stab ka, kapwa mo Kristiyano, chinichismis ka, kapwa mo ka-church, 'di ba? Sila pa yung hindi mo kasundo. And it is written, na po, it is written sa Bible po na pinaalalahanan tayo na kung magkakagatan kayo, maubos kayo. Kung magsisiraan tayo, maubos tayo. Amen. So, yun yung paalala sa atin na hindi dapat sa ating mga Kristiyano nagmumula po yung mga siraan, yung mga chismisan, yung mga hindi kapatawaran, yung mga bagay na ginagawa ng mga carnal na tao. Kasi nakaunawa na tayo sa commandment ng Diyos. Nakaunawa na tayo sa salita ng Panginoon. So, napakahalaga po na ginagalang natin ang ating Diyos. Amen. Kasi He is the only one that can save you, kapatid. Walang kahit sinong pwedeng magligtas sa'yo. Hindi ang tao, 'di ba? Hindi ang batas, kundi ang Panginoon. He is the only one. Sinabi niya dito. Ni-remind niya yung mga tao, but I am the God. I am the one who will give these people into your hand. So, sabi nga, kaya kung may mga kaaway tayo, ano po, ipabuubayan natin sa kamay ng Diyos. I learn. Ako po sa buhay ko, sa testimony ko, I learn na talagang nilagay ko sa paanan ng Panginoon lahat ng mga tao. Lahat ng mga against sa akin, lahat ng mga tao. And I praise the Lord na po, na talagang hindi ako binigo ng Diyos. Talagang nakita ko yung kapangyarihan ng Diyos, nakita ko na nagtagumpay yung lahat ng mga prayer ko, nakita ko yung pagtatanggol ng Diyos sa akin. Sabi nga, kung ang Diyos ay sa'yo, 'di ba? Panig sa'yo, sinong against sa'yo? At sabi niya, ang pagganti ay sa Diyos. Kaya never po akong gumanti sa mga tao na nag-ano sa likod ko, never akong all the things I did is niluhod ko yung tuhod ko sa Lord at umiyak ako ng umiyak sa Diyos. Yun yung laban ko. Kaya nga sabi ko sa inyo, walang taong mapapatumba kung ikaw ay laging tumatakbo sa Diyos. Ano man yung nangyayari sa'yo, takbo ka sa Diyos. And let the Lord give you wisdom para bigyan ka niya ng wisdom. Kasi naniniwala ako na lahat ng mga authority dito sa mundong ito, kahit gaano pa sila kataas, is also favor. May favor ang God sa atin. At kapag ang kamay ng Diyos ay nasa atin, maniwala po kayo, even ang favor of man nasa iyo. Hindi pwedeng nasa iyo yung favor of God tapos wala kang favor of man. That is saluwat sa salita ng Diyos. Kaya nga ang Israelites, 'di ba? They are the God's people. And we are the God's people too. So kapag ikaw ay sumusunod ka sa ng Panginoon, sa utos ng Panginoon, righteous ka sa harap niya, 'di ba? Iniingatan mo lahat ng kilos mo, pananalita mo, pag-iisip mo, even ang puso mo. Kasi ang puso po natin ang tinitingnan ng Diyos. Maaaring maganda sa paningin ninyo yung ginagawa ng ibang tao, pero ang puso nila kamusta po sa harap ng Diyos? No one can read the heart of man but God. Amen? Kaya napakahalaga po ng ating puso sa harapan ng Diyos. Hindi siya tumitingin sa mga ginagawa natin, napakitang tao kung minsan. Nakatingin po siya sa puso natin. Sabi niya sa verse 6, kayo ay ang bansang itinalaga kay Yahweh. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanyang sariling bayan. 7, pinili niya kayo at inibig niya kayo dahil mas marami kayo kaysa sa ibang mga bansa, sa katunayan, kayo pa nga ang pinakakakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan kaya niya kayo ililigtas sa kamay ng paraon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. So kapangyarihan po ng Panginoong Diyos. Amen? Hindi kapangyarihan ng tao. Kasi si Paraon is powerful. Nakita natin, he is a king. Amen? But then, nothing. Diba? Nothing. Wala pong no one can prevail pag sinabi ng Panginoon. When God's opened the door for you, no one can close. When God say yes to you, no one can say no.
Amen? Pwedeng subukan ng mga tao sa paligid mo. But if God's divine protection ay nasa iyo, amen, wala pong makakapag-destroy nun. Kung paano nilang dinestroy yung altar, 'di ba, ng ano, no one. Sa atin po wala. Walang makakapag-destroy sa atin. Kaya sabi niya dito, for you are a holy people to the Lord your God. So bakit? Tingnan niyo po ito po yung isa sa gusto ko pong linawin bilang isang mga mananampalataya. Madalas po kasi may mga nagtaong nagpipreach, be holy, ye the Lord is holy. No? Magpakabanal kayo kasi ang Diyos ay banal. That is true. Totoo po yun. Pero walang taong kayang maging banal. Amen? Isipin niyo na lang po, kung ang tao ay hindi kayang maging makatwiran sa harap ng Diyos, hirap tayong maging karapat-dapat sa harap ng Diyos. Sino po ang nagsasabi sa atin dito na kaya nating maging banal? So, our righteousness is from Jesus Christ. Na po? Sinabi sa Bible na our righteousness is from Jesus Christ. So, kaya tayo nagiging matuwid sa harap ng Diyos Ama dahil sa finished work ni Jesus. Dahil siya ay banal. Kaya ang kabanalan po natin, dahil walang naging kasalanan si Jesus, naging karapat-dapat tayo. Hindi na tayo kaaway, kundi tinawag niya tayong anak. So, I want to explain po about the holiness. Tingnan niyo dito, tinawag niya na holy people yung mga taga-Israel. Are they holy? Diba po? Hindi ba sila nagkakasala? As we know, di ba po, sa bawat kwento na to na nagiging stiff-neck sila, na mga pasaway sila, na ayaw nilang nakikinig sa utos ng Panginoon. So, I want to correct that po, na gusto kong malaman ninyo that holiness is from God. Ito po ay declaration ng Panginoon sa bawat mananampalataya na genuine na nananampalataya sa Kanya at tunay na nananampalataya sa Diyos. Ang holiness po is declaration ng Panginoon sa atin. No one can be holy, only. It's only by Jesus Christ. Kaya wag po tayong mga katulad ng mga mananampalataya na hirap tayong maging matuwid, hirap tayong parang tinatrabaho natin yung kabanalan. Hindi po. I want you to put in your heart and put to your mind that we are holy people sa mata ng Diyos, not because of our goodness, not because we are holy, but because of the holiness of Jesus Christ na naging tagapagmana tayo. At kung ayaw niyo pong maniwala doon sa declaration na to, katulad lang yan ng be light, di ba? Nung ginagawa niya yung mundo. Sabi niya, let there be light. Di ba? Nagkaroon ng light. Sa ganun din tayo. Be holy. Kaya tayo naging holy sa harap ng Diyos. Amen? So, yun ay yung ating standing before God. Amen? So, ang Diyos po ang nag-conduct nun, ang Diyos ang nag-set apart sa atin, He choose us. Amen? He choose us. Siya po ang nagsabi dito, the Lord, sabi niya, pinili ko kayo. Sabi niya sa Tagalog na binasa ko kanina, di ba po? So, tayo din sa bagong tipan, God chose us. Hindi ikaw ang pumili sa sarili mo at hindi rin ako ang pumili sa sarili ko. God chose us. So, kahit anong sabihin at opinion ng ibang tao, amen, God chose you, kapatid. Ikaw at ako, pinili ka ng Diyos. Kung totoong nananampalataya ka sa Panginoon, you are chosen. Walang sino man ang pumili sa atin. So, dito sinasabi ng Diyos, God has chosen you to be people of Himself. Amen? They were called to live as a chosen people. At tayo rin, tinawag tayo para mabuhay bilang pinili ng Panginoon. Hindi tayo sumusunod sa Diyos dahil hindi natin siya kilala. Wala pong ganun. Walang Diyos, walang tao na sumusunod sa isang bagay o isang tao na hindi mo kilala. Ang mga satanista po, hindi sila sumusunod sa demonyo dahil hindi nila kilala yung demonyo. They know Satan and they know God. Diba? We all know God. Kaya tayo sumusunod sa Diyos kasi marami na tayong patunayan at maraming katotohanan ang pinakita ng Panginoon. Diba? Na sinet apart tayo ng Panginoon sa maraming number ng tao. God choice Israel. Because ang Israel po is meant for God. At tayo rin po. Tayo ay sinet ng Panginoon because of His love. That's why John 3:16 said, 'di ba? Because of the love of the Lord, 'di ba? Isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak. Na kung sino man ang manampalataya o maniwala sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. 'Di ba?
That's the love of God sa buong mundo, kapatid. Sa buong mundo. So walang tao na hindi mahal ng Diyos. Dahil namatay siya para sa ating lahat. Amen? Kaya yung salitang repentance po, yung pagbabago ng isip, is para to sa mga tao na nakakilala na sa Diyos. Amen? At para sa mga unbelievers, dapat ang sinasabi natin sa kanila is forgiveness ng Panginoon dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Alam niyo po, kaya maraming mananampalataya ang hindi makapag-win ng maraming soul kasi duro tayo ng duro sa mga kasalanan ng mga tao, lalo na kapag sila ay unbelievers. Please, by the Spirit of the Lord, mga kapatid, mga nanay, mga kuya, mga kapatid na lalaki, know the difference of repentance and forgiveness na binibigay ng Diyos. Ang repentance po, hindi mo yan pwedeng isigaw sa mga unbelievers. Mag-repent kayo, darating na ang Diyos. No. Repentance is for the people who knew God. Ang repentance mo, ang pagbabago ng isip ay para sa mga taong nakakakilala sa Diyos at hindi sa mga taong hindi kilala ang Diyos. Paano magre-repent ang isang tao na hindi kilala ang Diyos? So, ang dapat nating na-announce sa mga taong unbeliever is God's love you. God's forgive you, kapatid. There is love of God na nag-aantay sa inyo. Hindi yung dinuduro-duro. Kaya maraming taong hindi nakakawin ng soul. Sa mga Kristiyano ngayon, believe it or not po, I saw a lot of people. I saw a lot of evangelists. We should know this. We should know this. Kasi ito po yung makakatulong sa atin para makapag-win po tayo. Dahil dito sa 6 and 7, Israel should conquer completely in the grateful response of God's love for them. Yung mga Israel dito, sinasabi ng Panginoon na kailangan magtagumpay kayo ng kompleto, na may pasasalamat ang respond ninyo, ang pagbabalik natin sa Panginoon ng may pagmamahal na galing at mula sa Diyos. At ganun din tayo. Dahil tayo ay pinili, dahil tayo ay tinawag, yung purpose po natin is magdala tayo. 'Di ba? Yung respond na dapat ginagawa natin is to win souls. But the sad things lang po talaga na kinakalungkot ko din bilang mananampalataya. Bakit pag naging mananampalataya na tayo, parang ang dami nating dinudurong mga daliri sa mga tao? Bakit ang dami nating nakikitang masama, even sa mga kapwa natin mananampalataya? Imbes na pag-ibig ng Diyos ang gamitin natin para magkaroon tayo ng habag sa kanila. We need to be grateful, mga kapatid. At that is the one way. We use the love of God. We use the heart of God to forgive people. We use the heart of God to call them para makatanggap din sila ng pangako, para makatanggap din sila ng pagpapatawad. Yung hindi yung tayo na nananampalataya, tinitigasan pa natin yung puso natin. Di ba po? Mahirap bang magbigay ng pagpapatawad sa mga tao? Alam niyo po, pag tinitingnan natin yung sarili natin kung gaano tayo pinatawad ng Panginoong Diyos, sa dami po ng mga nagawa nating kasalanan, it is so easy to love. It is so easy to forgive. Kasi it is also easy to give. Napakadali na lang sa ating mag-respond ng ganun kapag yung puso ng Diyos ang ginamit natin at not our emotion. Alam niyo po, maraming tao ang napahamak dahil sa emosyon. Kapag lagi kang magagalitin, kapag lagi kang nakarinig ka lang ng salita sa ibang tao, kailangan mag-respond ka, gumanti ka. No, that's not our nature na dapat pinapakita sa mga tao ngayon. We have to ask the love of God. Hingin natin yung puso ng Diyos, wag yung puso natin. Wag natin gamitin yung puso natin. Kasi yung puso natin mandaraya. Let's use the God, the God, yung love ni God, yung agape love. Yung hindi yung conditional na pag-ibig. Yung unconditional na pagmamahal na pwede nating ibigay sa maraming tao, lalo na sa mga taong kaaway natin, lalo na sa mga tao na galit tayo, at lalo na sa mga taong masasama sa atin o sa pamilya natin.
It is very important po kasi hindi tayo magtatagumpay katulad ng mga Israelite kung di tayo marunong maging grateful sa pagre-respond natin at pagbabalik natin ng goodness ng Panginoon dahil sa pagmamahal niya. Kung totoong naligtas ka kapatid dahil sa forgiveness at pag-ibig ng Diyos, you have to respond in the same way. Same way po na binigay ng Diyos. Kung gusto nating maging Christ-like, kung gusto nating maging katulad ni Jesus Christ. Siyasatin natin yung sarili natin, tingnan natin yung sarili natin, baka may mga unforgiveness pa tayo, baka may mga hindi pa maganda sa puso natin, o may mga ginagawa pa tayo na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. God have judgment. Everything have consequence. And kung sumusunod tayo, there's also katugumpayan sa lahat ng ginagawa natin. So we have to remember that, na mabuti po ang Panginoon. Amen? So, napakahalaga po ng kabutihan na appreciation natin sa goodness ng God. So, tayo po ay dumako sa ating verse 9 and 11. Sabi niya dito, kaya't pakatandaan ninyo, si Yahweh na iyong Diyos ay Diyos. At siya ay Diyos na hindi marunong sumira ng pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000,000 saling lahi. Subalit nililipol niya ang lahat ng namumuhi sa Kanya. Hindi makakaligtas sa Kanyang parusa ang lahat ng hindi sumusunod sa Kanya. Kaya sundin ninyo ang kautusan at mga tuntuning ito na ibinibigay ko sa inyo ngayon. At pong 9 to 11, ito yung dapat magtagumpay daw sila ng completely because you serve a God of justice. Diba? Kailangan magtagumpay tayo sa ating pagsuserve sa Panginoon at sa mga marunong, kasi hindi siya sumisira ng pangako. Kaya, napakahalaga, alam niyo po ang instruction, mga kapatid. Instruction is life. Lalo na pag galing sa Diyos. Ang mga instruction o alituntunin ng Diyos ay buhay. Kasi pag marunong kang mag-keep, sabi ko nga po sa simula natin, and marunong kang mag-walk, amen, hindi ka mapapahamak. Kasi you know how to value the importance of the word. You are the carrier. You are the carrier of the glory of God. Because you are called and you are chosen. Kaya napakahalaga po na binabalyo natin to kasi hindi po ang Diyos, hindi siya Diyos. Hindi siya Diyos na pabago-bago ng isip. Ayaw niya ng taong pabago-bago ang isip. Dito pinapakita over many generation ng Canaanites, 'di ba? Dinemonstrated po yung hated, yung kanilang galit sa Diyos. Yung hindi nila pagsunod kasi ay simbolo ng hindi nila pagbalyo sa Panginoon. So dito, ginagamit po sa mga Israel yung yung mga paalala sa kanila ni Moises para hindi sila maging disloyal sa Panginoon. Para hindi sila maging disloyal sa covenant ng Panginoon. Amen? Kasi kung hindi nila to gagawin, sila din po ang magbabayad. Amen? Sila din ang mapaparusahan dahil sa mga kasalanan nila at sa mga pag-uugali na papakita nila na hindi tama sa harap ng Diyos. Kaya nga, therefore, sabi niya, you shall keep the commandment. Diba? Kung alam natin na ang Diyos na to ay faithful po sa kanyang pag-ibig sa atin. At siya ay, alam niyo yung may certainty, yung may isang salita siya sa judgment against those who hate Him. Diba po? Kailangan tayong mga tao, tayong God's people, are motivated to be loyal sa Diyos at sa covenant po sa atin ng Panginoon. So we have to keep the commandment of God. Amen? To love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and to love your neighbor. That is the greatest commandment na bilin sa atin ng Panginoon this time. Pinaikli na lang niya. Amen? Kaya napakahalaga po, And tingnan niyo po itong 12 hanggang 16.
Dito makikita natin ano yung pinapakita dito ng Panginoon. Sa 12 hanggang 16, sabi niya, kung taos-puso ninyong susundin ang mga utos na ito, tutuparin naman ni Yahweh ang kanyang kasunduan at patuloy niya kayong iibigin tulad ng ipinangako niya sa inyong mga ninuno. Iibigin, pagpapalain, at pararamihin niya kayo. Magkakaroon kayo ng maraming anak at bibigyan ng masaganang ani, inumin at langis. Pararamihin niya ang inyong mga hayop. Tutuparin niya ito pagdating ninyo sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninuno. Pagpapalain niya kayo ng higit sa alinmang bansa. Walang magiging baog sa inyo maging ang tao o maging alagang hayop man. Ilalayo niya kayo sa mga karamdaman. Alinman sa mga sakit na pinararanas sa mga Ehipto ay hindi niya padadapuin sa inyo, kundi sa inyong mga kaaway. Pupuksain ninyo ang lahat ng mga bansang ipapasakop ni Yahweh sa inyong Diyos, sa inyong Diyos sa inyo. Huwag ninyong silang kaawaan. Huwag din ninyong sasambahin ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Iyan ang patibong na naghihintay sa inyo roon. So tingnan nyo po, before silang magpunta sa pangakong lupa, pinaalalahanan na po sila ni Moises. Amen? So dito makikita natin from verse 12 to 16 yung abundant blessing for obedient. Kapag tayo ay obedience, 'di ba? Tayo po ay merong abundant blessing. Narinig niyo po yung mga sinabi ko sa inyo. 'Di ba? Pagpapalain niya kayo, sabi niya, higit pa sa alinmang bansa. Tutuparin niya ang kanyang mga pangako. Pasasaganahin niya kayo. Bibigyan niya kayo ng mga inumin, langis, 'di ba? Kaya kaya ang sabi dito, kung meron kung doon. If, sa English, if. Kung, sabi niya, taos-puso ninyong susundin ang utos na ito. Tutuparin naman ni Yahweh ang kanyang kasunduan at patuloy niya kayong iibigin tulad ng pinangako niya sa inyong mga ninuno. Yes po, totoong mabagi ng Diyos. Totoo pong mabuti ang Panginoon. Kung tayo ay tunay na sumusunod sa Kanya. Amen? So, merong choice na ginibigay sa atin ng Panginoon. At dalawang bagay lang po yun, wala pong neutral. Whether you want to do good or you want to do bad, it's your choice. Choice mo na piliin ang tama at mali. Yun yung kalayaan na binigay sa atin ng Panginoon. Pero kung pipiliin mo, 'di ba, na mag-repent, i-renew mo yung mind mo, sundin natin yung mga instruction ng Panginoon. There is promises. Kung paanong yung pangako niya sa mga Israel na makakarating sila sa promised land, yun din po ang pangako sa atin ng Panginoon. Actually, it is all given sa atin. After Jesus Christ, 'di ba po, napako sa krus. Dito sa kanila, binibigay yung pag-asa sa kanila, kailangan pa nila talagang makumpleto ang pagsunod. Amen? Sa atin, talaga, totoo po yun eh. Alam nyo, pagharap natin sa Diyos lagi, even sa mga panalangin natin, puso po ang tinitingnan ng Diyos sa atin. Hindi yung mga sinasabi ng bibig natin, kundi puso natin. Amen? Kaya, kung tayo po ay magiging totoo sa Panginoon at lagi tayong humaharap na wala tayong maskara, wala tayong mapakitang tao na ginagawa. Kung paano dinirect po yung mga Israelita na magkakaroon sila ng physical health, 'di ba? Na mabuting kalusugan nila, even yung mga hayop nila. Amen? Sa circumstances ng kanilang mga buhay, magkakaroon po sila ng kapayapaan sa Diyos. Yun yung meaning ng obedient, 'di ba? Meron tayong tremendous amount na, alam niyo po, yung may kapayapaan tayo, meron tayong security kahit anong mangyari. Kasi alam natin, there is abundant blessing kung tayo ay obedient sa Panginoon. Hindi tayo magkakaroon ng mga terrible na disease katulad ng mga Ehipto. Sabi niya doon, hindi nyo mararanasan yung sakit na yun. Kasi even tayo sa ilalim ng New Covenant, di ba? We are healed. By His stripe, we are healed.
'Di ba? At kinonfirm po 'yon ni Jesus Christ. So, hindi pwedeng hindi totoo yung sinasabi ng Panginoon unless yung mind mo, hindi mo pa na-change, nare-repent yung mind mo na kailangan i-align natin yung mind natin sa new covenant na finished work ni Jesus Christ sa atin. Kaya tayo po, natanggap na rin natin yung ito yung tinatawag nito by grace of God, itong abundant blessing ng Panginoon. Kasi even yung obedient po yung righteousness sa Diyos natin kinuha, yung holiness sa Diyos natin kinuha. Amen? Kaya nga po, napakahalaga na iniingatan tayo ng Panginoon. Tinuturuan tayo ng banal na spirito. Nilalayo niya tayo sa kapahamakan. Yun yung pangako pa ng Diyos na nagko-comfort sa atin ngayon. Amen? Na magtuturo sa atin sa kabanalan. Kasi totoo po, ang Diyos ang nag-iingat sa atin na maging banal na ihain. Sa 1 Thessalonians 5:23 po, kung di ako nagkakamali, doon makikita natin, basahin ko nga po, para hindi ako magkamali. Para masabi, 1 Thessalonians 5 Thessalonians 5. Okay. Sabi niya po dito sa 5:23, para makita niyo po, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos. So, sino po ang nagpapabanal sa atin? Ang Diyos, hindi ang tao. So, sino po ang naglubusan, nagpapabanal sa bawat isa? May mga nagpipreach, magpakabanal kayo! Dahil ang Diyos ay banal. Hindi po. Ang Diyos ang nagpapaging banal sa atin, hindi ang tao. Amen? So, napakahalaga na maintindihan po natin ito. Ulitin ko po 1 Thessalonians 5:23. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. So, walang kapayapaan po sa mundo. Even ang kapayapaan po sa Diyos natin nakukuha. Sa Diyos din ang kabanalan. Siya po ang lubusang nagpapabanal sa atin. At siya rin ang nagbibigay ng kapayapaan sa atin. Ano pa po sabi niya? At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan. Yung buong pagkatao natin. Ang espiritu, kaluluwa at katawan. Hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Susundan ko po ng verse 24. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ito. Katulad po ng mga Israelita, mga kapatid, tapat po ang tumawag sa atin. At gagawin niya tong lahat. Katulad ng sinabi dito. Hindi po ito kunwarian, hindi ito pangako ng tao. Pangako po ito ng Diyos. Amen? And that's the promise of God. Siya ang magpapanatili ng kabanalan natin, mga mahal kong kapatid. Ikaw at ako. At ang kapayapaan. Kaya nga yung mga taong walang kapayapaan, they don't have Jesus. So let them know Jesus. Yun yung trabaho natin. Let them know Jesus. Proclaim that Jesus is the Lord and Savior. Sabihin natin yon. Na may pag-ibig. Nang may pagmamalasakit. Kasi pag hindi nakikita ng tao yung pagmamahal natin at nagmamalasakit tayong tunay sa kanila, you can never win them. Hindi mo mawiwin yung mga soul na yon. Pag mukha kang suplada, mukha kang di ba? Masungit na Kristiyano, wala man lang nakikitang karakter sa atin na tayo ay nasa Diyos. Amen? Baka tayo pa rin yung mananampalataya na chismosa, yung pag may pumasok sa church natin, nakita lang natin na may mga tato, kumating na natin, mga ulo hanggang paa. Wag po ganun. Kasi pag nakakita tayo ng mga tao na punong-puno ng tato o nakita mo pokpok, dating sorry po sa word, dating mga prostitute, 'di ba, na pumunta at pumasok sa church ninyo, dapat ba natin silang itaboy? Hindi ba that's the right place for them? Hindi ba yun yung tamang lugar para sa mga taong ito? Kasi gusto nilang mabago. Kasi gusto nilang maging matuwid, yung dating magnanakaw, pumasok sa church ninyo. Hindi ba dapat ito yung wini-welcome natin, mga mahal kong kapatid? Kasi lumalapit sila sa Diyos. Kasi gusto nilang mabago. Kasi lumalapit sila sa Diyos. Kahit pa nakapatay sila ng tao dati. Kasi walang kasalanan na hindi kayang burahin ng dugo ng Diyos. Kaya kapag nakakakita tayo ng mga tao sa church natin,
ng mga chismosa, ng mga maraming tattoo, o prostitute dati, o murderer, o magnanakaw. Nasa tamang lugar sila dapat. Tayo yung dapat unang yumayakap sa kanila para maramdaman nila yung pagmamahal natin sa kanila. Yun yung dapat na natututunan ng mga mananampalataya. Kasi yung pagmamahal natin sa kanila ang maglilid sa kanila para mag-repent sa Diyos. Para magsisi ng mga kasalanan nila. Kasi kung ang mga church natin hindi welcome, di ba yung mga maduduming paa, don't you know that Jesus washed the feet of the disciple? Si Jesus, hinugasan niya yung paa ng mga disciple eh. Kaya huwag tayo maging religion. Kung totoo may relasyon tayo sa Panginoon, let's love them. Kung ano man yung suot na damit, hindi na mahalaga. Basta ang mahalaga, nasa tamang lugar sila. Gusto nilang makilala yung Diyos natin, why not? Diba? Hindi ba yun ang higit na mahalaga? Yung mga taong makasalanan na lumalapit sa Diyos para magsisi, para mabago yung buhay nila. Kasi sawa na sila sa buhay na ang gulo-gulo. Kasi sawa na sila sa buhay na walang kapayapaan. Kasi sawa na sila sa buhay na hindi maayos. Kaya gusto nilang pumasok doon sa church natin na magpapaayos ng buhay nila. Magkakaroon ng kapayapaan sa kanila. Magmamahal sa kanila. Yung iparamdam natin that they belong. Kahit patomboy at bakla yung pumasok sa church natin, they belong. Kasi hindi nila maiintindihan na mali yung ginagawa nila kung hindi natin sila niyayakap that they belong. We have to love them. Wala pong nagbagong tao. Kaya nga yung pagmamahal ng Diyos ang magpapabago sa kanila. Purihin po ang Panginoon. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Verse 17 po. Huwag ninyong ikabahala kung paano ninyong matatalo ang mas makapangyarihang bansang ito. Huwag kayong matatakot sa kanila, alalahanin ninyo ang ginawa ni Yahweh sa Paraon at sa buong Ehipto. Ang malagim na salot ng kanyang ipinadala sa mga kababalaghang ipinakita niya nang ilabas niya kayo roon. Ganon din ang gagawin niya sa mga taong iyan na kinatatakutan ninyo. Maliban diyan, si Yahweh na inyong Diyos ay magpapadala ng kaguluhan sa kanila hanggang sa lubusang malipol pati iyong mga nakapagtago at mga pugante. Hindi kayo dapat matakot sa kanila sapagkat kasama ninyo ang Diyos ninyong Yahweh, ang dakila at makapangyarihang Diyos. Purihin ang Panginoon. Unti-unti silang lilipunin ni Yahweh. Hindi sila uubusin agad at baka hindi ninyo makaya ang mababangis na hayop. Ngunit tiyak na ipapasakop sila sa inyo ni Yahweh. Sila'y lilituhin niya sa matinding takot hanggang sa lubusang malipol. Ipapabihag niya sa inyo ang kanilang mga hari. Ibabaon ninyo sila sa limot. Isa man sa kanila ay walang makakatalo sa inyo hanggang sa malipol ninyo sila. Tignan niyo po yung security na binibigay ng Panginoon. Yung confidence. Dito sa 17 and 24, have confidence in God's strength. Diba? Nakita nyo po? Diba? Yung confident na binibigay ng Panginoon. Hindi sa yung lakas. Kapatid, alam nyo yung mga taong umaasa sa kanyang lakas? Mababaldado ka. Mababaldado po tayo. Huwag po tayong umasa sa sarili nating lakas. Sino po dito yung akala mo kaya mo lahat? Feeling mo ikaw yung nagkukontrol sa lahat ng bagay? No. Huwag mong kakalimutan that God is in control. Yung kwento ng buhay mo, yung mga masasamang ginawa natin, mga nagawa nating hindi maganda, at ngayon nang tayo ay nasa Panginoon na, matuto tayong magkaroon ng tiwala sa lakas ng Diyos. Alam niyo po, ang kahinaan, regalo po ng Panginoon. Walang taong walang kahinaan. Kasi alam mo kung bakit? Sabi ng Panginoon, sa panahon na mahina ka, my power is perfect. Hindi tatanggalin ng Diyos ang mga kahinaan natin kasi kapag tinanggal ng Diyos ang kahinaan natin, hindi na tayo lalapit sa Diyos. Lalo na tayo magmamalaki sa Panginoon. Kaya mapalad ang taong umaasa kay Yahweh.
yung lakas natin sa pang-araw-araw. Kaya nga dapat nagpapasalamat tayo sa Panginoon eh. Pagising natin sa umaga, yung confident natin dahil tayo ay ligtas, yung mga pamilya natin is ligtas, malulusog. Amen? Yun yung pangako ng Panginoon dito sa mga Israelita. Sundin lang nila si Yahweh. Kailangan nyo magkaroon ng confidence sa Diyos na to. Bakit? Kasi ito yung nagligtas sa inyo sa Ehipto. Kahit pa napakalakas ng mga tao na yon, kahit pa napakatanyag ni Paraon, kahit pa sila ay marami, di ba? Mightier than you, stronger than you. I am God. Di ba? Your confidence must be in me, sabi ng Diyos. Ako dapat yung maging lakas mo, ako yung kapayapaan mo. Ako ang tutulong sa inyo na magtagumpay kayo. Yung victory po binibigay sa kanila ng Panginoon. Hindi pa sila nakakarating sa promised land, pinapaunawa, ini-exhort sa kanila ni Moises na kaya magtiwala kayo sa Diyos na to. Diba? Dahil siya'y tapat ang nangako. Amen? Kaya sa last verse po natin, 25, kaya bawat isa po sa atin, we need to have confidence sa Diyos na nagbibigay ng lakas natin, ng kapayapaan natin, ng kagalingan natin, ng katagumpayan natin. Siya yung Diyos na may control. Siya yung Diyos na may pangako sa atin. Amen? Kaya kung may promised land na pangako sa kanila, tayo din po, may promise na eternal life sa atin. Kung tayo po ay matututong mag-keep and walk in the instruction and love of God. Amen? 25 and 27, suguin ninyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Huwag ninyong pagnanasahan ang mga pilak o gintong ginamit sa mga iyon sapagkat ito ay magiging patibong sa inyo dahil iyon ang kasuklam-suklam kay Yahweh. Huwag kayong mag-uuwi ng anumang bagay na kasuklam-suklam sapagkat iyon ang magiging dahilan ng inyong kapahamakan. Lahat ng tulad ng Diyos-Diyosan ay sinumpa, kaya dapat ituring na kasuklam-suklam. So dito sa 25 and 26, sinasabi dito na Israel must not share in the abomination of Canaanites. Huwag kayo dapat makisang-ayon sa kanila o huwag kayong makisama sa kasamaan nila, 'di ba? Sa abomination, sa kasuklam-suklam na ginagawa nila. Huwag kayong tumulad sa kanila. Ganon din po tayo. Amen? Huwag na tayong tumulad sa mga tao na nagkaroon ng Diyos-Diyosan. Sometimes kasi even ang yung sarili natin, sometimes ginagawa nating Diyos. Akala natin kaya natin lahat ng bagay. Kaya lalo tayong nahihirapan. 'Di ba? Huwag nating pagnasaan yung mga bagay sa mundong ito. Sabi nga ng Lord, tumuon kayo sa mga bagay na hindi nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Kasi po, ang lahat ng bagay na nakikita mawawala. Pero ang mga bagay na pinapahalagahan natin na hindi nakikita, yung mga bagay na espiritual ang magbibigay ng buhay sa atin, mga mananampalataya, at nakakilala sa Diyos. Kaya huwag tayong makikisama sa mga bagay na kinasusuklaman ng Panginoon. Huwag nating saktan yung banal na spirito kasi our body is the temple of God. Yung mga mata natin, saan natin ginagamit? Ngayon, 'di ba? Kung ang katawan natin is vessel ng Diyos, saan mo ginagamit yung mata mo, kapatid? Saan mo ginagamit yung mga kamay mo? Anong mga hinahawakan ng mga kamay natin? Anong mga ginagawa ng mga kamay natin? Amen? Yung bahagi ng katawan natin is temple of God. Saan tayo lumalakad? Saang way tayo lumalakad? Sa mali o tamang lakad? Sa mga bagay ba na magdudulot sa atin ng kapahamakan? Sa mga bagay ba na magiging dahilan? Yung mga puso natin, kapag tayo ay nagpapadala sa emotion natin, yan po ay pain. 'Di ba? Yung pain na nararamdaman natin, sa English is pain, pag binasa mo sa Tagalog is pain. Pain po yan ng kaaway sa atin para maging patibom sa atin, para magkaroon tayo ng hatred, para magkaroon tayo ng anger, para magkaroon tayo ng mga bagay na maling gawin natin sa kapwa natin, para masuklam tayo sa mga tao. Para mawalan tayo ng pag-ibig, yung mga sakit na nararamdaman natin naging pain. Yung emosyon natin, yung puso natin na sinaktan, nagiging pain at nagiging pain yun sa atin para masuklam tayo sa mga kapwa natin. At yun yung nagiging dahilan kung bakit tayo makakagawa at nagiging patibong ito sa atin para mapahamak tayo. Kasi if we walk in the Spirit,
we should have love, patience, goodness, kindness, self-control. 'Di ba? Pananampalataya, pagtitiis, pag-ibig na nagmumula sa Diyos. So ano yung gusto mong paghariin? Use your pain in the right way. Use your pain para maging malakas ka. 'Di ba? Use your pain para hindi mo balikan yung mga bagay na dati mong ginagawa kung saan ka laging nadadapa. Use your pain na maging memories lang siya pero hindi ka dun babalik o hindi yun ang gagamitin ng kaaway sa'yo para maging kapahamakan ng buhay mo. Be wise, mga mahal kong kapatid. Maging matalino tayo sa paggamit natin sa mga pain na ginagawang pain ng kaaway sa atin. Kaya madalas po, mga mahal natin sa buhay ang nananakit sa atin. Kaya madalas po, mga mahal natin sa buhay, ang hindi natin akalain na ito yung mga tao pa na ginagamit para sa atin. Nagiging patibong sa atin. Kaya, maging matalino po tayo. Huwag natin tong gamitin para maging masuklam tayo. Huwag din natin tong gamitin para mapahamak tayo. Ingatan natin yung emotion natin. Magkaroon tayo ng self-disiplina, self-control. Hingin natin sa Diyos. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. To God be all the glory. Doon na lang po nagtatapos ang ating Deuteronomy 7. Let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, maraming salamat po, O Diyos. Your only Son, your Holy Son, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, Father God. Lord, we appreciate your word, Panginoon, sa mga oras na to. Thank you for helping us this morning, Father God, na makita namin yung way mo in you. Na ikaw, O Diyos, ang patuloy na mangusap sa aming buhay, patuloy na mangusap, Panginoon, sa aming mga puso at isip, Ama. Father, help us to learn, Panginoon, sa mga narinig namin on how to manage our emotion, Father God, na huwag makaming madala, Panginoon, sa kapahamakan. Lord, Father, help us to learn, Panginoon, to manage ourselves. I-manage po yung aming mga sarili, Panginoon, na hindi namin yung ibuhos ang lahat ng lakas namin, Panginoon, kundi hingin namin yung lakas na nagmumula sa'yo. That we don't offend you sa lahat ng ginagawa namin. Because, Lord, we are convicted, Panginoon, na na-open ka namin sa aming mga ginagawa, sa aming mga kilos o sa aming mga emosyon, Panginoon. Walang tao ang hindi naka-open sa'yo, Ama. Inaamin namin na sa harapan mo, Lord, na-open ka namin. Kaya patuloy kaming humihingi, Panginoon, ng tawad na, Lord, tulungan mo kami na huwag kang masaktan. Tulungan mo kami na lumakad, Panginoon, sa kabanalan, Panginoon, at sa kaayusan, Panginoon, ng buhay namin. Lord, save us. Save our soul, Father God. I-redeem mo yung mga time na nawala sa amin. I-redeem mo yung time, Panginoon, Lord, na kung hanggang ngayon may galit pa sa mga puso namin, kung ngayon may mga bagay na hindi ayon sa yung puso, Panginoon, Lord, tulungan mo kami to do right by you. Father God, help us today, Father God, na yung Spirit mo ang tumulong sa amin para magkaroon kami ng control. Help us to possess our vessel, Panginoon, na hindi kami ang nakokontrol, kundi, Lord, kami ang magkokontrol, Panginoon, sa pamamagitan ng tulong at gabay ng banal na Espiritu. Na magkaroon kami ng under submission, Panginoon, sa iyo. Sa iyong salita na nagbibigay ng katotohanan, sa iyong puso, Panginoon, na maglilid sa amin, Ama, patungo sa iyong paanan. That we would move, Father God, with your mind. Yung mind na meron ka at hindi yung mind na meron kami. Yung understanding na meron ka at hindi sa understanding na meron kami. That we would move with your intention, Father God. Yung intention na meron ka. At yung desire, Panginoon, na makapag-win ng soul, Father God. Maging yun din yung desire namin. Maging yung tool namin, Panginoon, na magamit mo yung buhay namin, Father God. Lord, give us wisdom. Give us maturity, Panginoon, na nag-grow kami spiritually, Panginoon. Give us understanding. Give us temper, Father God. Help us to know you more. Help us to how to subdue our emotions so that we will be useful in your work and in our life. Na maging totoo yung buhay namin sa harapan mo. Na hindi kami madala sa pain ng kaaway sa mundong ito. Na yung way na yun, Panginoon, maging useful kung saan mo man kami dalhin. Yung way na yun maging useful para sa pagpuposisyon mo sa amin. Yung way na yun maging useful dahil pinili mo kami. Ikaw din ang tumawag sa amin, Panginoon, on how we serve you.
Maging way yan, Panginoon, ng tamang puso namin at motibo namin, Panginoon, na magamit para mag-serve sa'yo. Father, help us. We cry out to you, Father God, sa oras na to. Have mercy on us, Father God. Have grace us, Father God. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen. Glory to God po and God bless po sa bawat isa. Purihin po ang Diyos na buhay. Amen. Amen, amen. Thank you, thank you. Ang ganda ng mensahe. Ano po, sobrang nakaka-bless ang message na ito. Ano po,